I want to show you this, no? Yung third foot na confluence natin is our tipay. Sa H4 natin sa tipay, look at this. Kung gumagamit kayo ng tipay system natin, ayan, no? Tuntog. So, meron kang 3 confluences. That is why nakikita nyo po na nagkakaroon ng resistance dyan. Kaya, no, sinabi natin kahapon, dyan yung possible target ng bounce play natin. Ang tanong, dito, kaya ba natin basagin yan? And nasan yung next target? In the case na basagin nga natin. Right? Sabi natin, every candle is a piece of the puzzle. Kagahapon, di ko masabi kung kaya ba natin basagin yan kasi kakaakyat pa lang ng market eh. So ngayon po, pag inanalyze natin yung pwesto ng mga kandila, itsura ng mga kandila, what we are seeing right now is a possible breakout build-up. Kita natin sa inyo sa lower time frame ha. Ibig sabihin po, pumuporma yung mga kandila para basagin niya. Ano po yon? Nung nauntog siya sa 97.3, nung nag-retrace pabalik, 95.5. Nag-try ulit mag-attempt sa 97, nagre-retrace tayo, 96.7. Meron kang trend line na paakyat din, so nagbe-build up. Eventually, maybe based on this chart, mga alas 5 to ng hapon mamaya, makakita ka ng possible breakout or breakdown. Ngayon, yung mga ganitong forma, kung babasag sa atin, again, SR flip area, previous support, previous resistance, support, resistance, support, resistance. Kung babasag to sa taas, ang next possible target natin would probably be itong trend line natin na to at around 100, 101K. Siyempre, 102 magiging resistance mo din yan. So, watch out ha, dito sa breakout build-up na play na to. Most likely, tonight makikita natin magde-decide yung price kung sa taas ba siya babasag or sa baba ba siya babasag.